Alam naman natin kung gaano kadelikado ang dengue kapag hindi ito agad na agapan. Pero paano naman kung ang baby mismo ang magka-dengue? Siyempre napakahirap lalo na't hindi pa sila pwedeng pakainin ng kahit ano o painumin ng kahit anong juice o gamot. Kaya mahalaga talaga na minomonitor natin sila. Paano malalaman na may dengue ang baby? Una, mataas ang lagnat. In our experience, since hindi pa niya masasabi kung may masakit sa kanya, 1 year and 8 months old pa lang siya, unang sign o sintomas talaga ay ang napakataas na lagnat, 38 to 39 degrees Celsius. At kahit every 4 hours pa inumin ng paracetamol, hindi talaga bumababa ang kanyang lagnat, which is unusual. Pangalawa, dalhin sa ospital para ma-check ang platelet count. Kinabukasan, dinala na namin siya sa ospital kasi hindi pa rin bumababa ang kanyang lagnat. Hindi na namin pinaabot pa ng 24 hours kasi delikado nga dahil baby pa. Kinuhanan siya ng dugo at ihi at yun nga nagulat ako kasi sabi ng doktor posible na dengue kasi mababa ang platelet count niya. Wala kasi silang pang test kung may dengue o wala. Nag-base lang sila sa platelet count at gusto nilang ma-confine sa hospital si baby para ma-monitor kasi sobrang delikado nga ng dengue. So pumayag kami at private room ang kinuha namin kasi takot kaming mahawa siya ng ubot sipon ng ibang bata sa ward at i-diagnosed pa na COVID. Ito yung summary ng pagmomonitor ng mga doktor at nurse sa dengue patient. November 9, nag-start ang kanyang lagnat. November 10, first day sa hospital. Chinek ang kanyang blood pressure at pulse rate once lang, and then blood test, kinuhanan siya ng dugo para ma-monitor ang platelet count once lang din. Yung platelet count niya dito is 115,000. Ang normal ay 150,000 above. At pinapainom siya ng paracetamol every 4 hours kasi hindi pa rin nawawala ang kanyang lagnat nun. November 11, second day sa hospital. Blood test ulit para ma-monitor ang platelet count, 2 beses siyang kinuhanan ng dugo. At ang platelet count niya nito is 99,000. Bumaba talaga. Pinatake pa rin siya ng paracetamol at lumabas yung mga rashes niya, namamaga ang kanyang gums. And sabi ng pedia, tumataas at bumababa raw talaga ang platelet kapag may dengue at dapat rin bantayan ang hematocrit, yung lapot ng dugo kasi kapag mataas daw ang hematocrit level, mas lumalapot yung dugo at yun ang delikado. Kaya raw yung iba kailangan na dalhin sa ICU kasi hindi na makita ang pulse at blood pressure. Dextrose lang talaga ang makakatulong kaya kapag ika-4th or 5th day na ng dengue fever, pinapabilisan nila ang patak ng dextrose para hindi lumapot ang dugo. At ito rin daw ang mga araw na critical stage kung tawagin. Kasi yung ibang pasyente nawawala na ang lagnat, aakalain nilang okay na at hindi na dadalhin sa ospital. Pero aatake pa lang daw ang virus nun kaya yung iba nagiging critical talaga ang kondisyon. November 12, third day sa hospital. Blood test ulit, 2 beses kinuhanan ng dugo at ang platelet count niya is 148,000. Chinek ulit ang kanyang blood pressure at pulse rate once lang. Nandun pa rin yung mga rashes niya bumabalik and namamaga pa rin ang kanyang gums. November 13, fourth day sa hospital. Ito yung sabi nila na critical stage. Blood test ulit, kinuhanan siya ng dugo 2 beses. Yung platelet count niya is 118 and kinuhanan rin siya ng dugo for blood type also. Kasi gusto kong malaman anong blood type ni baby. Akala ko isahang kuha lang ng dugo yun. Iba pala at mas marami ang kukunin kapag sa blood type. Naawa tuloy ako sa kanya. And nag-take rin siya ng paracetamol nito kasi bumalik na naman ang kanyang lagnat. Sa time na to, wala talaga siyang ganang kumain. Gusto lang niyang matulog palagi, nanghihina ang kanyang katawan at irritable siya. November 14, 5th day sa hospital. Blood test ulit, kinuhanan siya ng dugo 2 beses. And yung platelet count niya is 95 and then nag 105. And wala siyang lagnat sa time na to. November 15, 6th day sa hospital. Blood test ulit, kinuhanan siya ng dugo 1 beses lang at yung platelet count niya is 120. Wala na siyang lagnat nito. Sabi ng pedia niya, observe lang daw kung hindi na siya lalagnatin, pwede na kami lumabas. November 16, 7th day, kinuhanan ulit siya ng dugo 1 beses lang at yung platelet count niya is 135 and na-discharge kami sa hospital at 2 p.m. Monitoring after makalabas ng hospital. Pinabalik kami after 4 days or follow-up check-up. Nilalagnat pa rin siya every night lang naman, pinainom ko lang ng Calpol. Sabi ng pedia, normal lang daw yan basta painumin lang ng gamot at huwag hayaang madengue ulit kasi napakadelikado na. Nirecommend talaga ng pedia na mag-off lotion. Mga gamot sa dengue.
Marami tayong makukuhang suggestion sa ibang tao na yun daw ang inumin at iba pa, pero since baby pa ang anak ko, wala talaga akong pinainom o pinakain sa kanya sa mga gamot na yun. Pinainom ko lang siya ng Yakult, maraming tubig, kung ano lang yung gusto niyang kainin at nagbe-breastfeeding lang kami. At pinakamabisang gamot ay dasal talaga at pananalig sa Panginoon. Magkano ang bill sa private hospital? Hindi talaga namin nakuha yung mga documents or bills, mga lab tests at iba pa kasi wala kaming pambayad noon. Hindi na-update ang health insurance ng asawa ko kaya wala kaming nakuha. 10,000 deduction lang from PhilHealth at yung excess bill namin ay 18,000. Since wala kaming pambayad, nangutang lang kami sa kumpanya na pinagtatrabahuan ng asawa ko, cash advance, at sila na ang nagbayad directly sa ospital. Okay lang kahit bili kami ng bili ng off-lotion kung para naman ito sa proteksyon ni baby. Bumili na rin ako ng mga mosquito patch at mosquito repeller. Kung tulog si baby, mas mabuti na may kulambo para safe talaga sa lamok. Kapag mataas ang lagnat ng bata, ipa-check up na agad sa ospital para makasigurado. Kaya napaka-importante na may thermometer tayo sa bahay para ma-monitor ang kanilang temperature. Kapag may infection kasi o may dengue, hindi talaga bumababa ang lagnat kahit painumin pa ng gamot. Based lang naman to sa experience namin. Iba-iba naman ang mga bata, kaya kailangan talagang bantayan sila ng mabuti para malaman kung may nararamdaman. Isa sa pinakamahalaga rin na dapat gawin ay ipagdasal natin palagi ang ating mga anak dahil hindi naman tayo nakatutok sa kanila 24 hours. Mas makapangyarihan ang Panginoon kaya manalig lang tayo sa Kanya.